When is that? Sa November. Masaya. First time siya, pero noong una medyo natakot ako kasi hindi ako masyadong wala ako masyadong experience sa mga bata. Una kasi wala pa akong pumangkin, wala akong masyadong bata sa bahay namin. Pero nakakatuwa sila kasi active sila, sumasagot sila, nagpa-participate talaga sila. Parang isip ko, okay din pala ako ng storytelling. Actually, natuwa ako na, kasi ngayon lang ako nakaka-handle ng mga bata na talagang nakikinig din eh. Yung talagang tumutuwa sila pag nagkukwento ka. Kasi, wala akong masyadong patience sa bata eh, before. Like sa mga younger cousins ko. Pero dito parang nakakatuwa pa, tsaka nakakatuwa magkwento. Alumni kayo para nang gawin Bulilit. So, in that way, yung mga kiddie humors nyo, paano nyo na-apply kanina na grown up na kayo? Siguro, yun, the way siguro magsalita. Dahil marunong din kami mag-modulate ng boses. Yan, napapabata or napapatanda or normal, pwedeng nagagawa namin. So, laking tulong po nun sa storytelling. Ako kasi mahilig ako sa poetry eh. Sa poetry, nag-declamation ako nung high school. So yun, natuwa ako pag ganyan, magbabago-bago ng voice. Nakakatawa. Punta tayo sa story, ano yung favorite part nyo doon? Tapos ano yung moral lesson na sana matutunan ng mga bata? Ako yung part na, yung binigay na sa kanya yung t-shirt. Na parang, yun yung sinabi ko kanina, hindi naman sinabi sa kanya yung actor ng story, sinabi ko na parang kapag meron kang magandang ginawa na bukal sa loob mo na hindi ka nang aangkin ng hindi sa'yo, may mabuting balik yun sa'yo. Yun. Actually, yun din yun sa akin kasi parang yun naman yung importance or yung lesson dun sa story. Tsaka, isa na rin yung natuwa ako kasi yung bidang bata. Alam niyang hindi sa kanya yung isang gamit. Kaya hindi niya ito angkinin. Alam niya kung yung limitations. Kaya kahit gusto niya, kahit paborito niya, hindi niya dapat pakialaman. Sa mga batang stories, ang laki nung meaning ng mga stories eh. So yung parang at a very young age, maraming nai-instill na values sa mga bata na at a very young age, mapapaliwanag mo na sa kanya in the way na gusto niyang pakinggan, na fun sa kanya. Na pagdating mo sa pagtanda, hindi mo na may imbibe sa bata yun masyado eh. Kasi meron na siyang personality. So parang maganda yung at a very young age. Yung natututunan siyang maganda. Para sa akin, mas maganda pa rin yung libro talaga kaysa yung mga gadgets, yung mga electronic gadgets. Kasi, pwedeng maka-apekto to sa mata ng bata, parang ganun. Mas healthy pa din yung pagbabasa sa libro. At saka gusto ko rin kasi, pag nabasa ko na isang libro, ikikip ko siya. Tapos parang pag pinagsama-sama ko lahat yung mga libro ko, makikita ko, ay, ang dami ko na palang nabasa. Ganun. Parang trophy ko siya, award ko siya para sa sarili ko. Kaya iba pa rin libro. Nakakatawa yung response ng kids because we have different ages, like the 5-year-old, the 12-year-old, pero to get them engaged in the story and it's one thing to tell the story, pero if they take away something from it, kung anong pag-uwi nila sa bahay or pag tinanong sila ng mga magulang nila, they learn something na may masasabi sila. So that's really what I hope that they got more than enjoying it. So it's always fun. It's always fun. And anytime that Inquirer wants me to come, time permitting, I'm always here. Anything for the kids. When I ask them the questions naman at the end of the story na naka-formulate naman sila ng sariling answers nila away from the story, which is nice that they're able to, yung kailangan maglipid sa bahay, kailangan ubusin yung pagkain, when you ask them questions to engage them, na ano kailangan gawin pag nakuha ng ilaw sa bahay, na wala naman tao, they know how to respond. So maganda yung kasi at least when they're home, hindi na kailangan sabihin kusa na nilang gagawin. And hopefully, that's what the kids take away. Because importante yun, especially in the times now, because of kailangan mag-conserve ng energy and things like that. So nakakatuwa na alam na nila. It's nice that excited sila sumagot. I was a little culture shock when the kids had their own cell phones. So simula na yung, it's hard to keep them still to read a book now. So nakakatuwa na when we have books like this that are very well written,
and maganda yung message, engage sila the whole time. That's the most difficult thing, is to keep them focused on reading a book. So nakakatuwa na we have things like this that advocate reading at an early age.